Uh, Good morning everyone at happy Sabat po sa lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya din po sa mga makakapanood po, no, yung mga kaibigan, kasi alam po natin, pag sa pag-share po natin, no, sa pag-live, marami pong nakakapanood po sa atin. No? Na kung saan ang pagkakilala po sa akin, pastor. Bumabati sa akin, pastor, pero sinabi ko ang totoo, hindi po ako pastor. Attendance to the pastor. Pag walang pastor, bilang evangelist, ayan. So ginagampanan ko po ang aking pong katumpulan na magpakain sa mga tupa. Ang pinapakain sa mga tupa ay hindi po ito sa pagkain nasisira, kundi pagkain tumatagal. Ibig sabihin, hindi sa material na bagay ang aming pong mga pinapakain sa mga tupa ay pinagkatiwala sa amin, kundi spiritual, ang salita ng Panginoon. Ha? Yung salita ng Panginoon na kung saan ay mamamalagi. At ito po ay sa pamagitan po ng pananampalataya sa salita ng ating pong Panginoon Kristo. Ayan po ang pagkain tumatagal. Ibig sabihin, hindi nasisira. Ha? Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaralan sa isa't isa, salita ng Panginoon. So, bumabati po ako sa lahat ng mga kapatid. No? Lalo-lalo po kay Pastor Ortiga. Ha? Hello po, Pastor Ortiga. Wala na po kayong balita po sa inyo. Kumusta na po kayo dyan? Ha? So, galing? Galing na? Nagkaroon ba ng karamdaman si Pastor Ortiga? So, pasalamat po tayo sa Panginoon na gumaling yung ating pong pastor. Baka po mayroon pa pong tawag dito? Baka mayroon pa pong plano ng Panginoon po sa kanya. Ha? Lahat po ng binibigyan ng pagkakataon na kung saan ay gumaling. Maging Jerusalem sa Tugad o hindi. May plano pa ang Panginoon sa kanila. Ha? Salamat po sa ating Panginoon na siya rin po nagbibigay po ng kagalingan ng bawat isa sa atin. Lalo-lalo po sa ating kapatid na si Bangladesh Tantaskilis. Salamat din sa Panginoon at nabalitaan namin na kung saan nakarecover na rin siya sa kanyang karamdaman. At yung pang iba na mga pastor natin, mga kapatid, mga lingkod, na hindi po namin nababalitaan, kumusta po kayo? Si Pastor Troy, medyo alam namin na nasa mabuting pangatawan siya kasi minsan nagko-comment. Salamat, Panginoon. Sana po, no? Bigyan mo pa ang bawat isa amin ng pagkakataon, lalong-lalo na po, na kung saan ay hindi pa po kami nagkakaroon ng pagkakaisa sa pamagitan ng pananampalataya na yung sinugo sa amin. Sana po, magkaroon ng katuparan ang nais mo na kaming lahat bilang tinubos sa iyong sariling dugo o Panginoong Isos. Bago ang lahat, nawa magkaroon po ng pagkakaisa ang bawat isa sa amin sa pamagitan po ng pananampalataya po sa inyo. Maasa kayo, Panginoon, na bigyan mo rin sila ng pagkakataon pa. Kaya po, nandito po tayo muli upang ang salita ng Panginoon ay ating pong muling pagbubulay-bulayan. Naisipin po natin na ito po ang salita ng Panginoon ay pagkain tumatagal. Ha? Kasi po ang salita po ng Panginoon o ang salita ng Diyos na sinasalita ng ating Panginoon Kristo, ito po na kung saan ay higit pa sa pagkain. Ha? Na ang pagkain material po na kung saan pag nagutom ka, kakain ka. Pag nagutom ka, kakain ka. Pero po ang salita ng Panginoon, kailanman hindi ka magugutom. At higit sa lahat, ang salita ng Panginoon pang matagalan. Hindi na kung saan ay pansamantala lamang.
Kaya doon po tayo kung saan kumapit sa salita ng ating Panginoon. Ha? Kaya po tayo na kung saan bilang tinubos sa kanyang sariling dugo. At yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay tinubos sa kanyang sariling dugo upang tayo po mapatawad sa ating mga kasalanan. At isa rin na po dyan na kung saan ang dahilan kung saan po tayo tinawag. Siyempre, pag tinawag po tayo makisama sa Panginoon, kailangan magiging malinis po tayo. No? Kailangan yung mga nakakarumi po sa atin, yung mga sinasabing libadura, kailangan maalis po sa atin yan. Pagkain din. Yung libadura na sinasabi na kailangan maalis po sa atin dyan, hindi po pagkain literal yan. Dahil ang pagkain literal, may libadura din yan. Pero ang tinutukoy po dito na maalis sa inyo, yung mga libadura na ito, na kung saan ito po yung libadura sa mga eskrip at parasiyo, na kung saan yung kanyang mga aral. Ha? Kailangan magbago po yung aral po natin, nasa Bible po yan. Dahil, nung dumating ang bagong tipan, yan na rin po na kung saan tayo magkakaroon ng pagbabagong aral. Ha? Kasi mayroong tinutukoy na yung lumang tipan, magsitigil na tayo dyan. Ibig sabihin, hindi na po kailangan na i-implement pa natin yung mga bagay na nakasulat sa lumang tipan. Kasi yan po ang sinasabi na pagkain na sisira. Lahatin po na natin yan, pagkain na sisira po yan. Hindi pang spiritual po yan. Pero pagdating ng bagong tipan, ito po na kung saan sa pamagitan ng mga salita ni Kristo na ipinapahayag po sa atin, ito po yung pagkain tumatagal. Kaya dito po tayo sa bagong tipan. No? Marami nagsasabi po sa atin na wala na tayo sa lumang tipan. Pero yung unawa nila na kung sa wala na sila doon sa lumang tipan, ay tungkol sa paghahandog. Tama ba yan, Sister Relen? Na pagka wala ka na sa lumang tipan, yung paghahandog lang ang wala ka na raw? Lahat ng nasa unang tipan. Lahat ng nasa unang tipan. Maliban sa mga prophecy na sinasabi ng mga propeta patungkol sa propetang patatayuin niya. Gaya nila. Kasi yung kanilang pagka-propeta, may hangganan. Kasi yung mga itinuro ng Panginoon sa kanila, yung aral ng Panginoon sa kanila, may kasiraan. Bakit may kasiraan? Kaya titigil na tayo eh. So ibig sabihin, wala pong kasakdalan doon, wala pong kaligtasan doon. So ibinigay lang po yan, yung mga pasimulang aral sa Israel, bilang pagkakilala na yung bayan na yan ay mayroong Diyos. Kaya binigay ang mga utos na ito sa kanila. At ito yung pagkakilala na yung pong sinasabi na banal at ng karaniwan. So pinakikilala yung bayan na ito, yung Israel at saka lahat ng bansa, na itong Israel, talagang may Diyos yan nung una. Pero ngayon yung Diyos, hindi lang Diyos ng Israel, kundi Diyos na rin ng mga hintil. Kaya dito na po tayo ngayon sa pagkakaisa na bilang mga hintil, kung paano tayo magkakaroon ng Diyos, natural sa pamagitan ni Kristo. Kasi bakit? Kung sabi nga doon na nung panahon yaon kayo mga iwalay kay Kristo na di kabilang sa bansang Israel, na walang pag-asa, walang Diyos sa sanglibutan. Yan yung una. Pero hindi ibig sabihin, yung sinasabing, yung hiwalay sa Israel, walang Diyos, hindi na po yan kasi ngayon, ang Diyos, Diyos ng lahat. Hindi na lang Diyos ng Israel. Kaya kailangan maunawaan po natin yan. At higit sa lahat, para malaman po natin na yung ipinatutupad natin sa mga lumang tipan na siyang aral ng Diyos, maliwanag naman na yung mga aral ng Diyos
pagdating sa bagong tipan, pinatitigil na tayo. Ha? Hindi lang po na kung saan, doon tayo sa lumang tipan, magpapatuloy pa tayo maliban doon sa pag-aandog. Kasi si Kristo, siya nang huling handog. Totoo naman, pero hindi porke si Kristo huling handog at hindi na kinakailangan tayo mag-handog patungkol sa kasalanan kasi siya lang ang handog na makapaglilinis sa ating mga kasalanan. Hindi na sa pamagitan po doon sa lumang tipan. Kapag naghandog ang tao, mapapatawad, pero hindi nalilinisan. Dahil isa lang po ang makapaglinis sa ating mga kasalanan at makapagpapatawad sa atin, kundi yung dugo ni Kristo. So, ibig sabihin, lahat ng mga pasimulang aral, lahat ng aral ng Diyos ay pinagtatiwala sa kanila. Kailangan pa ba na mananatili yan sa atin bilang tinubos, bilang sumasampalataya kay Kristo? Hindi na kailangan matupad sa atin yung magsitigil na kayo sa mga pasimulang aral ni Kristo. At yung mga pananampalataya sa Diyos. Yan ang pananampalataya sa Diyos nung una. Totoo yan. Nakasulat aral ni Kristo. At yan din pananampalataya sa Diyos. Pinatitigil tayo. Bakit di naman natin matanggap na totoo po dahil ito'y nasusulat? Kaya tayo mga kapatid ko sa Panginoon, sa pamagitan po ng ating pag-aaralan ngayon, yung tungkol sa pagkatawag sa atin. Kung paano ba talaga tayo tinawag bilang Jerusalem Church of God. Para malaman natin kung ano po yung dapat nating isagawa. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, yan ang pag-aaralan natin tungkol sa mga tinawag. So, Isabat ni kay Brad. happy Sabbath din po sa inyong lahat, yung mga nanonood, no? Brad Jody. Si Brad Yuji, salamat, Brad Yuji, no? Kahit hindi ka namin nakita mukha dito, so kasama ka pa rin namin dahil sa panonood mo at pakikinig. So, ganun lang po, mga kapatid ko sa Panginoon, yung mga walang time dahil nga po, mayroon tayong mga trabaho, at inisip natin yung trabaho na yan, hindi masama, mabuti. Sige, tuloy po tayo. Na kung mayroon po tayong oras, pagkakataon, sa ganitong panonood po natin pakikinig, malaki rin na nagagawa niyan. Para rin sama-sama po tayo na nakikita ng mukhaan. So salamat at sana, mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy po tayo. Huwag natin isipin na tayo, hindi tayo nakakapag-samba. Alalahanin natin yung pagsamba, hindi lang sa ganitong araw. Huwag natin kakalimutan yung Roma 12 ba? Yan. Ang mahalaga sa atin, ano yung ating ginagawa sa Panginoon? Huwag natin kalimutan, manalangin, magpasalamat. Panginoon pa rin tayo. Yan ang tunay na pagsamba. Yan ang tunay na pag-ahayin sa ating sariling katawan. Yung sariling yung katampatang pagsamba. Hindi lang po nakukuha sa ganitong pamamaraan. Dahil yung pagsamba, walang pinipiling araw po yan. Walang pinipiling minuto, oras. Nandyan po lagi yan sa inyo na nagtitiwala po sa Panginoon. Ito yung pagkakatipon nito. Ito yung sinasabi na huwag natin pabayaan pagkakatipon dahil sa pagkakatipon ito, dito po tayo nagkakaroon po na kung saan ay ating pong napag-aaralan lagi ang salita ng Panginoon para huwag makalimot ang bawat isa natin. Siyempre, natural. Pagka wala ka rito, nanonood ka sa live natin, gaya ni Brother Jojo, kasama pa rin yan. Kaya yan po yung sinasabi, huwag natin papabayaan pagkakatipon gaya ng iba. Kasi yung pagkakatipon nito, ito po yung time natin na kung saan mag-aralan sa salita ng Panginoon. Dahil ang panahon, malapit na. So, ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating pong paksa o ating tatalakayin, yung tungkol sa pagkatawag po sa atin, para makasiguro tayo at bilang tayo po mga tinawag, malalaman natin kung ano yung kailangan natin gawin.
Kasi tayo, mga tinawag, mayroon din tayong dapat gagawin. Mayroon din dapat tayong susundin. Dagan nga lang, ano-ano ang mga ito. Oh. Alangan naman, kung tayo ay tinawag, yung tumawag sa atin, hindi tayo na kung saan makipagkaisa doon sa tumawag sa atin. Ha? Yan. Kung iisipin natin, yung tumawag matuwid, eh kailangan, ano tayo, Sister Renen? Kung yung tumawag sa atin matuwid. O, kailangan matuwid. Yan, pag matuwid ka, ano kailangan mo pa? Mayroon ka pa bang ibang kailangan? Kung doon din sa pananampalataya mo, paniniwala mo, pagsunod mo sa utos ni Kristo, na yung utos ni Kristo, utos ng Diyos, yan sinasabing ko pa rin yung gayon ang kautosan ni Kristo. Utos ng Diyos din yun. Oh. At kung sinusunod natin yung utos ni Kristo, andun ang kabanalan. Oh. So, dyan po natin ngayon pag-aaralan para makasiguro po tayo at hindi lang tayo, kundi yung mga makakapanood po sa atin. Na? Ngayon mga kapatid ko sa Panginoon, kung ngayon po natin ang nasa saad ng Biblia tungkol sa mga tinawag kay Kristo. Roma, Kapitulo 6. Kaya natin ang Roma, Kapitulo 6, sa masulat ni Apostol Pablo. Ano po yung sinabi sa Roma 6? Roma 6. Roma, Kapitulo 1, 6 hanggang 7. Sa isa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Hesus Kristo. Ha? Patuloy 7. Roma, Kapitulo 1, 6 hanggang 7. Sa lahat ninyong nangas sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinatawag na mga pagabanal, sumanyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. So, ano po mga kapatid ko sa Panginoon? Ha? Sa mga tinawag, sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Jesucristo. Kasama ba tayo doon ang tinawag? Natural. Kaya nga nandito po tayo. Ang katunayan po na tayo tinawag, ang ipinapayag natin natural, tumawag sa atin. Mayroon pa bang ipinapangaral natin, baliban doon sa tumawag sa atin? Wala na po, no? Maliban doon sa tumawag sa atin. Na kung sa tayo ay makisama. Ang ibig sabihin. Kasi tinawag tayo kay Kristo eh. Hindi natural, makisama tayo doon sa tumawag sa atin. Alangan naman na pag tinawag tayo, hindi tayo nakikisama doon sa tumawag sa atin. At kung anong gawain ng tumawag sa atin, natural, hindi nang gawain natin. Kung matuwid ang tumawag sa atin, kailangan maging ganun tayo. Kung ang kautosan hindi ginawa sa taong matuwid, magiging ganun din tayo. Kailangan, yung kautosan na yan, hindi na rin para sa atin yan. No? Siguro hindi mahirap intindihin mga kapatid ko na tayo ng mga tinawag kay Kristo. At yun po sa versikulo 7, no? Sa lahat ninyong nasa Roma, pati nga sa Roma eh. Naharap po natin, alam niyo yung Roma? Alam niyo kung ano yung mga nasa Roma? Nandyan po yung mga nakaprabisi sa Biblia na siya ang pinakamalakas sa panahon natin ngayon na bansa. Pero ang gusto ng Panginoon, makisama. So, ibig sabihin, hindi porque natawag na Roma, nandyan po yung, alam po na natin, kung ano po yung bansang Roma, sa mga panahon natin ngayon na nag-aaral ng salita ng Panginoon.
So gano'n pa man, mayroon pa rin pag-ibig ng Diyos sa kanila. At sabi nga rito, sa lahat ninyo na nga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga pakabanal. Ibig sabihin, sa kabila ng gano'n, ang nais ng ating Panginoon, doon sa kanyang pagkatawag sa kanila, bilang pag-ibig niya, ay mga pakabanal. Na sila yung mga pakabanal. Ha? Yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Sumayin niyo nawang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama at Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon talaga wala siyang pinipili. Wala siyang pinipili na kung saan yung dapat niyang tawagin. Kung tutusin, mga kapatid ko sa Panginoon, ha? Yung pagtawag sa atin pagtawag sa atin ng Diyos para makisama ka sa kanyang anak, pangkalahatan na po yan eh. Ha? Bakit nasabi natin pangkalahatan na yan? Maging tayo ng mga hintil. Bakit? Nandyan po yung sinasabi sa San Juan 3:16. San Juan 3:16 ba yan? Yung pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay yung kanyang anak. Na kahit sino man sa kanyang sumampalataya, hindi mapapahamak. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para doon sa pananampalataya natin sa Kanya o pakikisama sa Kanya ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kailangan pa ba itaas natin yung Jerusalem ngayon? Hindi na. Maging sa Jerusalem ngayon, na binigyan ng aral ng Diyos, pinatitigil na sila dahil dito sa kanyang anak na ibinigay pangkalahatan. Hindi pang-Israel lang. Diba, mga kapatid ko sa Panginoon? Yung anak niya, nagsisilbing biyaya po sa atin yan. At dahil sa biyayang ito, diyan po tayo magkaroon po ng kaligtasan. Diba? Ayaw ng Diyos na tayo mamamalagi doon sa ating pagkapahamak. Sa kabila ng tayo lahat ay napahamak na, sa kabila ng lahat tayo nagkasala na, sa kabila ng lahat tayo patay na, kasi naranasan ng mamatay. Ito, sa pamagitan ng anak, ibinigay sa atin. Yan ang pag-ibig niya. Sino ba yung magulang na ibibigay niya lang yung anak para sa makasalanan? Sige, mag-isip-isip tayo. Mayroon tayong anak, tapos ibibigay lang natin doon sa masasama. Magagawa ba natin yan? Isa-isa pa. Ang Diyos, kaisa-isa na kanyang anak, ibinigay niya dahil sa ating masasama. Kaya ba ng tao yun? Mga kapatid ko, ibinigay ito sa atin lahat. Hindi lang international, pang-universal pa. Bakit? Doon sa langit eh. Sino ba yung nagpapayag sa atin tungkol sa gawa ng Ama, salita ng Ama, na nanggaling sa langit? Mayroon pa bang iba? Ha? Wala nang iba. Walang ibang tao na umakyat sa langit kundi ang galing sa langit. At walang ibang umakyat sa langit kundi ang galing sa langit. Yan ang pagkatandaan natin. Wala naman siguro iba maliban kay Kristo. Diba? Mga patay, pupunta sa langit. Naku, kung maniwala si Sister Lilin, malapit ng pista patay. Pista ng patay. Oo. Malapit na. Maraming dadalo.